Ngayon po ang ika-5 pag-alala natin, tama ba? 5th? Yes, 5th death anniversary ng ating dating Pangulong Noynoy Aquino or Pinoy tawag natin. Pinoy. Si Pinoy. tawag natin. So, kanina po ay may mga activities doon sa kanila pong mausoleo, no, sa Manilang Memorial. Marami naghahanap sino-sino daw ba yung nandoon, pati daw nakita. Pero actually, nag-post na po si ang sister niya na si Chris Aquino na earlier pala siya nagpunta. Kasama si Bimbi. Kasama si Bimbi. Nung hindi pa ganoon kasikat yung araw kasi alam naman natin yung kondisyon ngayon health-wise ni Chris Aquino. So, kailangan niya iwasan yung matinding sikat ng araw. So, siya ay maagang nagpunta doon kasama yung kanyang anak. Ano po, yan po yung picture nila na mag-ina po na nagpunta doon kanina. No? Pero noong middle of the day, doon yung mas marami may misa kasi. Nandun yung mga past former cabinet members at saka yung mga malalapit po at iba pang mga kaanak ni former President Noynoy Aquino. Nakita rin natin doon sa pictures kanina yung mga pamangkin ni Pinoy kasama si Joshua. Pero ako kasi, na-cover ko rin ng ilang beses si Pinoy nung siya ang tumatayo pa bilang Pangulo ng ating bansa. Alam mo, ang hindi ko makakalimutan sa lahat na naging presidente talaga natin sa Pilipinas, yung kanyang love life talaga. No, siya talaga yung Pangulo na pinag-uusapan ng love life kasi natatanging siya yung walang asawa, di ba? Totoo. Binata. So, ang nangyayari tuloy, every time na nagkakaroon ng mga negative controversies, biglang nauungkat yung kanyang love life, pangsapaw. Yan yung pakiramdam lang naman nating mga media. But of course, matatandaan natin ilan din po yung mga magagandang babae na involved dito kay Pinoy. Nandyan si Shalani Soledad. Ay, naalala ko yun. Sina oo. Grace Lee, dati nating kapatid dito, di ba? Pero siguro... Pareho naging kapatid Parehong Ah. naging kapatid natin And dito. earlier, mga taga-media naman yung mga naging Ay, oo. Kadate. Yun lang masasabihin ko. Kadate. Pero ang natatandaan ko, isa siguro dun sa pinakauna na pinag-usapan sa ilalim ng Administrasyong Pinoy, yung Truth Commission, yung kanyang kauna-unahang executive order, number 1, yung kanyang Truth Commission, kasi parang ang batikos noon sa pagkakaalala ko, parang hinahabol pa yung former administration ni dating Pangulong Gloria Arroyo. So ang focus doon sa kanyang kalaban sa politika, hinahabol yung mga midnight appointees to the point na nauwi pa sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Yan. Correct. Ako naman, hindi si Pinoy po masasabi kong kabatch ko sa Congress. Hindi ako naging congressman. Pero nung inassign ako doon, yun yung tamang-tama na pumasok yung buong batch nila. Kasama sila Amy Marcos, sila Mig Subiri. Yung batch na yun din yung na-assign ako doon sa Congress after nung ERAP. Time na yun. Para lumipat ako ng beat from Malacanang going there. Tapos sila yung mga kasabay kong kinocover. So, pero syempre inalis din ako doon kasi nga para pag naging medyo close ka na sa mga ganyan, parang kailangan medyo dumistansya kayo. Yes, diba? yes. So, nalipat ulit ako ng Malacanang. Pero sinasabi ko lang na nung magiging president, maraming storya. Aside yung mga sinabi ni Mase, yung mga tungkol sa mga nakadate, parang saksi pa nga yung ilan sa mga taga rito doon sa mga dating scene na yun, Pero ang doon, isi-skip ko na yung buong Congress. Punta na tayo nung panahon na at least, nung nasa Malacanang kasi ako nung transition from GMA towards the Pinoy administration. So, pero alam ko paalis na ako noon kasi nga dahil alam ko na parang may closeness o kakilala, kaibigan, so parang mahirap na i-cover mo rin siya, no? So, pero nandun ako ng mga first few months, Mase. Alam mo ako ang sa akin doon kasi pinaalala ni Ma'am Ami kanina ito ko doon sa Wang Wang. Yes! Oh, yes! Wang yun. Isa sa mga unang direktiba niya yun, correct. diba? Tama. So, unang direktiba niya po yun. Isa sa mga unang yung direktiba. Totoo At po yan. kayo ang boss ko. Correct! Sobra po akong nanibago bilang nagko-cover ng mula FBR to ERAP to GMA to him na yung talagang halos habulin natin yung convoy. Uy, totoo yan. Pero dito,
hindi kami naghahabol ng Hindi convoy. kami Kasi nakakonvoy. ito yung presidenteng titigil talaga sa stop. Pag nag-stop, stop. Hindi rin nagka-counterflow. Oh, yes. Minsan nalilate tayo. Isipin, hindi tayo. Yung buong entourage, kasama siya. Alam ba, kung 10 o'clock yung event sa PICC, malilate tayo kasi nga nagsa-stop tayo. Hindi Yes, tayo yung yes. tuloy-tuloy na convoy eh. Oo. Wala nang wang-wang eh. At saka talagang nirespeto yung... Oo. So kung sa traffic ang taong bayan, traffic din tayo. Ganun Oo, yung kanyang oo, paniniwala. So isa yung sa tumatak sa akin before ako kumalas sa Malacanang to cover. So after nun, nagko-cover na ako from outside. Ang kino-cover ko, basta may mga kaguluhan, yung mga PDAF, DAP, at saka yung mga iba pa, yung mga bus tragedy. Yes. From the outside na yung coverage ko sa kanya. So gano'n, yun yung mga tumatak sa akin. Isa pala sa naalala ko nung na-cover ko siya, very polite and very accommodating sa media. Yeah. Oo, isa siya sa mga pangulo na gano'n. Na pwede mong kausapin. Na pwede mo siyang kausapin. Magbibigay talaga siya ng oras para kausapin yung mga reporters at walang sinasalang tanong. Oo, hindi mo kailangan mag-submit. Yes, Oo. yes. Pero, kumbaga, kasi nga dahil presidente siya ng Pilipinas, kailangan nilang ilimit yung oras Yeah. para doon sa pagtatanong. Yung oras lang yung Yung oras limited. lang. So, kung Oo. baga sasabihan kayo ahead of time na hanggang 3 questions lang, bahala kayo mag-usap kung anong gusto nyo dun, itanong doon sa tatlo, basta tatlo Ay, lang. maganda yun. Time Tapos element. reporters, Time reporters ang Oo. magde-decide kung ano yung gusto nilang itanong, basta hanggang tatlo Oo. lang. Okay. So Ganon. ito, sabi ko kay Chigi kanina, pwede nang pag-usapan to kasi sa po'y namayapa na. But at the same time, past president naman na siya. So we can really evaluate kung ano yung mga nagawa niya. No? So papasadahan namin ng konti ito dahil siya naman naging presidente po natin siya. No? Sabi nila, doon sa mga kinala po namin from Business World, Philippine Star, at saka One News articles po, na ang Aquino administration achievements kasama yung arbitration versus China. Ay, oo, 2016, arbitral Yung ruling. at least nung naaamoy na yung pork barrel scam, sinimulan yung investigasyon. Diba? O, may mga nakulong pero napakawalan after eh. Oo nga. Pero hindi oo na nga. sila may kasalanan noon. Ibang Yes. administrasyon na yun. Tapos, syempre, reproductive health bill. Nagsimula rin po sa kanya. At syempre, yung first female Supreme Court Chief Justice. Pero alam natin nangyari doon. Anyway, puntahan natin yung economic figures before yung hindi masyado magaganda, no? Binibilisan ko, malapit na yung oras eh. Oo. Yung tungkol doon sa, pakita natin, yung dollar peso nung panahon ng huling mga months ni Pinoy. before sa bumaba. Hindi ko makita. Pero alam Actually, ko parang pati yung- 46. Oo. 46 to $1 nung time na yon. Alam naman natin kung magkano na ngayon. Kanina yata 61 plus. Oo, mga No. ganong levels na tayo. Nasa 60s. Tapos yung debt to GDP ratio, alam ko basta below 60 po yun. Dahil ano nga ito? Ito yung tipong takot mangutang eh. Sabi ni Ronald Llamas kanina. So, yan po yung mga Secretary si Tito Ronald noong time ni Pino. Correct. So, Oo. yan po yan. Pero syempre, may mga hindi maganda. Oo. No, syempre, yun yung sa 44. Yes. Yan. Yolanda. Oo, Typhoon Guillermo Yolanda. yan. Yung handling of the super typhoon Yolanda, di ba? Scarborough Shoal. Oo. Oo. Pero huwag Naging nating issue. kalimutan, bago yung hindi maganda yung sa West Philippine Sea. Yun Yes, nga, yung sinabi arbitral kanina. ruling. Yes, yes, Oo, yes. yan. Oo. Oo. Tsaka merong mga hindi maganda rin. Impression lang naman to ng mga common tao na si President Pinoy, former President Pinoy daw, dati ay hindi masyado nagtatrabaho. Puro video games daw. Pero, naalala ko nung Hindi, sa kanya nag-cover... nagsimula yung nasaan ng Pangulo. Oo. Oh, Time. alright. Naalala ko nung kinover na nung yung namatay, namayapa, si Pinoy, no? Ay mukhang na-debunk naman pala yun kasi ang dami nating nakausap na resource persons. Hardworking naman daw pala si Pinoy. At saka Oo. can I just say na nung time niya, hindi pahirapan ng paghingi ng kopya ng SALN. Totoo Oo. din. Wala ka pang hinihingi, automatic lumalapag sa kamay mo. Eto yung kopya ng SALN ko, busisiin mo. Kanya yon. Hi. Oh. Gano'n na nga, mga Diba? kapatid. So, yan ay inaalala natin dahil ito nga po yung araw ng kanyang pagkamatay. So, actually marami pa yan. Marami pang pwedeng suriin do sa legacy na yan. Pero yun lang yung konting oras namin. Pero inaalala lang namin din nila Masay kung paano namin Yes, siya kinover yes. at ano yung kaibahan niya sa mga nagdaan at sa mga sumunod sa kanya.